Magandang araw po. Ito po ulit si Boss Joyang. Pag-usapan naman natin itong pagkakaupo ni Boying. Actually, na-content ko na to, no? So, ngayon, may nadaan sa aking content. Ang sinasabi, eh, hindi direktang mapapakulong ni Ombudsman si BP Sara. So, bago natin simulan, gusto ko lang linawin, no? Kasi kumakalat ngayon sa social media itong mga loyalista at dilawan, sinasabi nila umiiyak daw ang mga DDS. Hindi po kami umiiyak. Ang inaalala po namin, yung dalawa, baka hindi na mapanagot, si Martin at si Saldico. Yun ang ikinasasama ng loob namin. Pero kung kay BP Sara lang, hindi ko kami nag-aalala dahil abogada po yun. At wala akong testigo na kagaya na lumabas na kagaya ni Gutesa na itinuturo si Martin at Saldico. Wala akong lumabas na witness na magsasabing ako'y binigyan ni BP Sara ng confidential fund. Wala pa akong lumalabas na ganon. Unlike dito sa dalawa, kay Saldico at kay Martin Romualdez, may lumabas na. No? Tatlo na halos yung nagsasabi na kasapakat itong dalawa. Pero kay BP Sara, wala pa hong tumitestify dyan sa mga hearing ng Congress or ng Senate na nagsasabing binigyan ako ni BP Sara ng confidential fund. Pangalawa, ang COA ay naglabas naman na ng resulta ng kanilang audit, no, pabor kay BP Sara. Kaya hindi ko nakakapag-alala na kaya niyang ipakulong si BP Sara. No? Ayon ho dun sa napanood ko, impeachable official si BP Sara. So, kailangan ma-impeach muna siya bago siya makasuhan. No? At ang pangalawa, kaya-kayang depensa ni BP Sara anumang akusasyon ng ombudsman sa kanya. Ang mangyayari, itong ombudsman, siya po ang prosecutor. Pero ang magiging judge po ay ang Sandigan Bayan at ang Supreme Court. Kaya may tsansa pa ho, no, si BP Sara, at hindi nakapag-aalala na matatalo siya sa kaso. Kaya po ang DDS na sinasabi niyang umiiyak, hindi kami umiiyak dahil kaya niyang kasuhan si BP Sara. No? Dapat kayo matuwa kung iba na ilagay, mapapanagot si Saldico at si Martin. No? Ngayon, nandiyan si Boying, siyempre, kaalyado ng Pangulo, malamang mabasura yung kaso sa dalawa at makakauwi na si Saldico dahil nasa ombudsman na si Boying. So kayo, ang ikinututuwa nyo lang, mapapanagot si BP Sara. Kami ho, kaya ang kinalulungkot ng DDS, makakalusot yung dalawa. Yun ang ikinalulungkot namin, hindi ho yung makakasuhan si BP Sara. Kahit kasuhan nila yan, hindi pa nila mapapakulong hanggat hindi na-impeach. So kaya pala ang majority, president, gusto yata maubos yung minority or mabawasan. Ewan ko sino may gusto na mabawasan yung minority. Pero sana naman itong mga senador, maging independent kayo. Ngayon, kung ang president ng Senate, tuta ng presidente, wala akong kwenta yung pagiging senador nyo lahat. Kung lahat po kayo isusunod sa presidente, dahil kung equal branch kayo, alam namin, separate power kayo, hindi nga kayo dapat nakikipagpulong basta sa presidente kung hindi rin lang ang pag-uusapan tungkol sa bayan. Pero kung sa politika ang pag-uusapan, umamin na rin naman si Soto, gusto raw ng presidente, sibakin lahat ng senador. Ibig sabihin, payag siya. Diba? Kung diba naman, tapos ayaw niya matawag na tuta. Diba? Ayaw niya matawag na tuta, pero sa bibig niya nang galing, ang gusto ng presidente, sibakin kayo lahat. Parang proud na proud pa siyang sabihin niyo sa kapwa senador niya. At itong Lacson, kaya po yan nag-resign, ay para madepensahan yung Senate presidency ni Soto. Kasi kung hindi niya gagawin yon, maaaring magkaroon na naman ng kudeta sa Senate. Kaya niya ginawa yon. Hindi dahil sa maraming bumabatikos. Dahil nakikita naman ng taong bayan, maraming nakakakita. No? Ang hindi lang nakakakita, yung dilawan at saka yung loyalista, hindi nila nakikita. Kaya lang, mas marami yung nakakakita
sa kalokohan ng nangyayari diyan sa Senate, 'di ba? Niliko nila nung marinig na si Aguado tsaka si Romualdez, eh. Hindi po ba? Oo. Kaya kung 'tong ICI, ayaw nilang maging transparent, ayaw nilang i-broadcast yung usapin at baka maging public trial lang, 'di ba? Eh, bakit niyo iisipin 'yun kung totoo naman yung sasabihin niyo? Oo. Ako hindi naniniwala sa ICI, eh. Galing galing sa presidente yung mga tao niyan, eh. Siya rin ang pumili, eh. Oh, dapat ang ICI, kung gagawa kayo ng mga ganyang investigative na komisyon, ang Supreme Court dapat ang pumili o may magbobotohan para diyan, hindi yung appointed. O puwede rin sa legislative at sila ang pipili ng ano o kaya career, hindi appointee. Dapat nga ang ombudsman career din, eh, hindi appointee. Kasi independent yan, 'di ba? Ngayon kung ang ombudsman, eh, may maling ginagawa, puwedeng i-impeach. Gano'n din ang vice president, impeach niyo muna bago makasuhan. At ang sandigang bayan po at ang Supreme Court ang magde-decide kung guilty or not ang vice president natin, 'no. Pero kailangan nilang i-impeach. So, sana, ang impeachment, mapagtagumpayan ni VP Sara. Ako'y tiwala kay VP Sara na malinis ang kanyang, hangarin sa bayan at, sigurado malulusutan niya 'yan kung ano mang iginastos sa kanya. Yun lamang po, maraming salamat. Paki-follow po ang aking Facebook, YouTube at TikTok.